Nagpapasalamat tayo sa ating Department of Agriculture na makatapos tayo makapagbigay ng ating rekomendasyon o ating suhestyon na sana mula May 2 hanggang May 12 ay walang ipapatupad na pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Napakagandang programa, pero sabi natin makakapaghintay naman siguro yung programang magandang yan. Kahit na May 13, hindi na kailangan kumuha pa ng exemption sa COMELEC sapagkat hindi po ba sinabi namin, bawal ang ayuda mula May 2 to May 12, 10 araw bago mag-eleksyon. First time po itong ginawa ng COMELEC na ipinagbawal ang kahit anong pangalan at klase ng ayuda. Pag po tayo sumuporta ang LGU ng 6 pesos and 50 centavos bilang contribution natin para mapamura ang presyo ng bigas, yan po ay ayuda. And therefore, pinagbabawal po natin ito sa 10 araw. At sana po, yung kahapon na roll out, okay na po yon. At least alam na ng sambayanan na may ini-expect silang 20 pesos pagkatapos ng eleksyon na pwede nilang mabili. Therefore, wala pa magiging problema. So again, inuulit natin, dalawa lang po ang pwede na klase ng ayuda na pwedeng pamigay sa 10 araw na ito mula ngayong araw na ito hanggang 12. Yan po ay medical assistance sa mga kababayan nating may sakit, sa mga nakatatanda nating kailangan ng medical attention. At pangalawa po, ang burial assistance. Hindi makapaghihintay ang hindi paglilibing ng ating pong mga namatay. Kaya po yan, pinapayagan ng COMELEC kahit na po maaaring ayuda rin yan. Tama lang po yan, pakikipagkapwa-tao yan at pagiging Pilipino natin yan, pagtulong sa mga may sakit at mga namatay. Natikos ng mga ordinaryong Pilipino ang pagsisimula ng bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Pero paglilinaw nila, hindi ito dahil sa presyo, kundi dahil sa politikal umanong motibo sa likod nito. Galit ang marami matapos makita ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging, kahit pondo naman ng taong bayan ang ginamit para sa implementasyon ng naturang programa. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan, at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo, kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay kwenestyon ang timing ng programa, lalo't kasulukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laulao Jr. na hindi mo na itutuloy na nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Yan sarap ng kain nila Yan daw yung bigas na 20 ang kilo. Puhang puting-puti yung kinakain nilang bigas o kanin Puting-puti Sigoy talagang kuha pa ng ulam mo yan, bigyan mo yan para malakas. Bigyan mo pa. Ayan, nanghihingi pa yung isang babae Bigyan mo pa madam para malakas ba. Wow, sarap ng kainan nila. Kaso bawal po bumili ng bigas simula May 2 hanggang May 12. Makakabili po tayo ulit o kayo ulit ng bigas na halagang 20 ang kilo sa May 13 po mag-umpisa dahil pinagbawal po ng COMELEC. Iwas bot buying.